Bay, magandang gabi sa NBA kami. Hold mo lang, ma'am. No. Oh, mag-serve lang kami ng... Ito ba, sir? Ito lang, first page ko lang. Kailan huling umuwi dito, kapatid mo? Ang alam ko po, mga... Bilangin ko lang po. Ito ba, sir? Monday po ata yun. Ayun. Pero araw-araw siya dito nauwi. Nung nakaraan po? Oo. Opo, nung nakaraan po. Ba't hindi siya umuwi niya? Hindi ko po alam sa... Ang huli niya po kasi sa akin sinabi, sir, kakausapin niyo po yung attorney niya po. Opo, tinawagan ko po kanina. So yung third floor, kaninong kwarto to? Kwarto ko po yung isa. Silipin lang ng gabi. Okay lang. Ay, yung video ko. Oo, it's okay. PJ. PJ. Tulak tayo. Lahat pumasok. PJ. Dito sa ito. Okay, sir. Thank you. Ay, ano wala? Galing ah. Susi ka pa, bukas mo dito. Ay, hindi na po po lang. Ayos ka, parang sanay yung ano nyo, may escape route ah. May dalawang pinto. Dito natin pupunta. Gumenta lang po kami dito, sir. Hindi ko po. Magkano yung upa niyo dito? 40 po. Good. Bakit magkano yung Lima mo? naman po kami. Dito siya. Lima naman po kami. Ah, Sa lima? part ito naman po, sir. Kwarto niya to. Tag 8,000 lang tayo. Yung mga... Malabas din. Malalaglag po ata sa lumabas din. Para lang... Ay, sige. Ano yung upa dito? Opo, may DJ po. DJ? Wala naman dyan maleta. Wala lang ganun dyan, sir. Wala po na. Thank you. Okay, thank you. Salamat po. Yun, pasama. Mag-iwan kami ng number. May member ka ba? Para... Ay, Warrant at hold departure order na ang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang kinasuhan kaugnay sa palyadong flood control project sa Oriental Mindoro. Inirekomenda naman ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH na kasuhan ng Ombudsman Sinaco at dating House Speaker Martin Romualdez. May report si Salima Refran. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Sa bibig na ni Pangulong Bongbong Marcos nanggaling, may arrest warrant na kina dating Congressman Zaldico at iba pang dating opisyal ng DPWH Mimaropa at Sunwest Incorporated, kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Ko. Para yan sa kasong malversation of public funds at 2 counts ng graft na inihain ng Ombudsman noong Martes dahil sa substandard umanong road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naglabas din ng hold departure orders ang 5th, 6th at 7th Division ng Sandigan Bayan. Ang wala ng paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Noong Hulyo pa nasa labas ng bansa si Ko at sa impormasyong nakalap ng DILG, Few days ago nasa Japan siya. Japan. But he has since left. Hindi wala pa kami information kung saan siya nag-landing from Japan. Okay, pero linawin natin, nung umalis siya ng Pilipinas, nag-US po siya. US po, and then Europe, then Singapore, then Spain, then Portugal, then Japan. dahil may arrest warrant na laban kay Ko, mag-a-apply na ang gobyerno ng red notice sa Interpol. May nakapwesto ng tracker teams ang PNP para sa mga aarestuhin. May teams rin daw na pupunta sa mga bahay ni Ko. Pero batid nilang hindi madali ang pagpapauwi, kanselahin man ang kanyang Philippine passport.
On raw intelligence, it seems that he has a Portuguese passport. If he acquired the passport before the commission of the crime, Portugal will protect him. But if it was after the commission of the crime, ibibigay siya ng Portugal. Ang Portugal mismo ay na-rules nila para wala silang fugitives na magtatago sa kanila. Posibleng managdagan pa ang asunto laban kay Ko. Ngayong inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na ihabla si Ko ng plunder, graft at direct bribery. Pinakakasuhan din nila si late 1st District Representative Martin Romualdez. Siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Kabilang sa mga isinumite ang di bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontratang napunta sa SunWest Incorporated at Hightone Construction, mga kumpanyang konektado kay Ko at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Gayon din ang mga testimonya sa Senado, pati na ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa. Hindi kasama sa isinumite ang mga inilabas ni Ko sa kanyang videos. Yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Sinisika pa naming kunan ng pahayag si Ko. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, haharap sa investigasyon ng Ombudsman ang dating speaker na malinis ang konsensya. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Hapon po, kanina pong 11 a.m. nagpunta po yung ating mga tauhan ng Southern Police District para i-serve po yung warrant na mula sa Sandigan Bayan para po kay former Representative Elizalde Zaldico dun sa kanyang unit po dito sa BGC sa Fort Bonifacio. Upon verification po dun sa duty manager, kinonfirm po niya na wala po dun sa address at almost 1 month na daw po na nakaseal yung unit. So indicating non-occupancy po yung unit na supposed to be ay pagmamayari po ni Zaldico. Ano pong magiging ang action na susunod ng ating PNP dyan, Major? Major, may nag-receive ho ba? May nag-receive ho ba ng warrant? Wala pong nag-receive since po yung ang nag-inform po sa atin is yung duty manager doon. So hindi po niya pwedeng i-receive since dapat po yun mismo pong nandun sa unit niya ang magre-receive. Malinaw po, Major. So ano ho ang magiging next steps natin? Ngayon na lahat ho ba ng known addresses ni dating Congressman Zaldico ay padadalan ho natin ng arrest warrant? Yes po, kung ano po yung mga address na naka-indicate po dun sa kanyang warrant of arrest, yun po yung pupuntahan ng ating mga personnel para i-check po, para ma-serve sa kanya yung warrant of arrest. So, depende po sa area na nakakasakop dun sa address na nakalagay dun sa warrant, yun po yung magsaserve na mga personnel sa kanila, sa kanya. And very cooperative naman ho yung building admin sa inyong operasyon, Major? Yes po, nung nalaman naman po na kung ano yung pakay ng ating mga personnel na nagpunta, is sinabi naman po nila kung talaga pong may tao or wala. So nalaman po natin agad na wala na pong nakatira dun sa unit ni Zaldico. Ako, ang tanong ko sa inyo, Major, siyempre alam naman po halos lahat ating makababayan na siya ay nasa ibang bansa. So magpapadala din po ba tayo sa ibang bansa o sapat na may makatanggap lang na kanyang representante bilang sa kanyang katauhang si Zaldico, epektibo na po ang sinasabing arrest warrant? Dapat po siya mismo po ang makaka-receive ng kanyang arrest warrant. So kung halimbawa po na
doon mismo kung saan siya, kung nasa ibang bansa po siya, doon siya ma-serve at magawan po ng paraan ng ating pamahalaan na doon siya ma-serve ng warrant is mas maganda po. Kapag naservan po ng arrest warrant, kunyari sa ibang bansa, Interpol ulit po ang po pwedeng tumulong sa ating pamahalaan para siya po yung ma-arresto? Tama po, in coordination with Interpol po yung ating gagawin. Mayroon po tayong mga tauhan mula sa PNP. Most probably po, mga taga-CIDG po ang magiging katuwang ng Interpol para po ma-serve yung warrant kung nasan mang bansa po siya. Huling katanungan, Major, siyempre, nakita po natin sa Sandigan Bayan, hindi lang po si Zaldico, iba pang mga personalidad, karamihan sa DPWH. Sila din po ba ay inyong hinahainan ngayon ng arrest warrant? Yes po, meron po tayong mga hinainan ng warrant sa area ng QCPD at lahat po sila ay wala po sa kanilang mga nakalagay na mga address. Dito po sa kay Anthony Ngo, kay Dominic Serrano, kay Timujen Sakar, at kay Lerma Kaiko, lahat po sila ay wala po sila sa mga areas na or sa mga address po na nakalagay doon sa kanilang warrants of arrest. May tanong po sa inyo si Secretary Llamas, Major. Major, Yes isang po. tanong ng mga mamamayan ay dahil nga nakalabas na ng bansa si Zaldico, ikakansela ba ang kanyang passport? Yung pong pag-cancel po ng passport ay nakadepende po sa ating DOJ at sa ating BID. Sila po yung nakakasakop or meron pong authority na gawin po 'yan. Okay, maraming salamat po, ma'am, para sa inyong paggawa nitong operation na to at sana po magbunga ang inyong mga pag-serve ng arrest warrants. Mahaba pa ang listahan ng mga pakakasuhan dahil sa flood control scam. Sa taya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, aabot ito sa mahigit 1,000. Narito ang Express Report ni Gerard de la Peña. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ng Independent Commission for Infrastructure na magsusumite ng dagdag na dokumento ang AFP at PNP na katuwang nila sa investigasyon sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Kaya ayon sa komisyon, posibleng umabot sa 1,200 ang makakasuhan dahil sa flood control scandal. Isipin nyo na lang, one ghost project will involve easily 15 individuals to be accused. So kung 421 yan, tapos na-limit namin sa 80, because the 80 refers to the projects undertaken by the notorious contractors. Aabot pa raw sa hanggang 15 kaso ang ihahain ng ombudsman sa Sandigan Bayan bago matapos ang taon. Sorry ombudsman. Malulunod ka rito ng papeles at saka referrals. Bukod dyan, ila-livestream na rin ng ICI ang mga pagdinig nila. Nakabatay raw ang guideline sa 1987 Constitution. Target ng komisyon na mapanood ang mga hearing sa Facebook o YouTube. The Independent Commission for Infrastructure, or ICI, hears and acknowledges the Filipinos' clamor for transparency. We are one with the people in its fight to hold accountable those responsible for the anomalous infrastructure projects. Lahat daw ay papalabas. Maliban na lang kung hihilingin ng resource person ang executive session dahil sa national security o banta sa buhay. Iaanunsyo raw ng ICI kung sino ang dadalo isang araw bago mag-hearing. Kakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento, mga kontratang konektado umano kay Ko, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinuwiti rin nila ang mga testimonya sa Senado ni Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng mali-maletang cash sa mga bahay ni na Romualdez at Ko. Nakatutok si Salima Refran. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng proseso para masampahan ng kasong plunder ang pinsang si Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldico. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon
ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Kahong-kahong dokumento nga ang dinala kanina sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ilang buwan ang nag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Sakop ng mga dokumento ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontrata na napunta sa SunWest Incorporated at Hightone Construction. Mga kumpanyang konektado kay dating kongresistang Zaldico at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no, para dun sa 3 recommended na kaso. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH, sampahan ang kasong plunder sina Romualdez at Co., pati graft at direct bribery. Kasama sa mga isinumite ang mga testimonya sa Senado, kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Co. na si Orly Gutesa. Sinabi noon ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali-maletang cash na may lamang milyong-milyong piso na kickback umano sa mga bahay ni Romualdez, ng speaker pa ito, at bahay ni Co. nang nakaupo pa siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Ang mga nilabas naman na video ni Co. sa social media, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nila maisama sa kanilang rekomendasyon dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Humarap noon sa ICI si Congressman Romualdez, pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat ng nasa national budget at nasunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Asahan pa raw ang paghahain pa ng iba pang mga rekomendasyon. Sa susunod na linggo, inaasahang makukuha na ang joint AFP-PNP reports sa mga iniimbestigang flood control projects sa buong bansa. Ang halaga ng mga ito, nakalululang 1.7 trillion pesos. I'll give you the number. Flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. Flood control lang yon. Tanggalin mo ng lahat ng binudget ng DPWH, 1.7 trillion. So isipin nyo, hindi ko man ilang numbers, ilang zeros yun. 1.7 trillion was spent for flood control alone. Kaya naman sa tingin ng mga dating mahistrado, ito na ang pinakamalalang iskandalo sa bansa. Mas malala pa sa pork barrel scam noon. We are in the midst of the biggest, most scandalous scandal in our country. The amounts involved in this ongoing flood control and infrastructure scandal have made the Napoles PDOF seem like a chump change. The sheer outrageousness of the sums involved in this newest scandal and the blatant nonchalance of the personalities purportedly involved are mind-boggling. Pero sabi ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, sadyang mahirap litisin ang plunder sa korte. To the general public, the plunder law is perhaps the gravest crime that may be committed by a public official. However, any student of the law knows that a prosecution under this law
has been rendered extremely difficult with the ruling in the Arroyo case requiring the identification of the main plunderer. Kaya dapat daw malakas ang ebidensya dahil ito lamang ang magiging batayan ng desisyon ng Sandigan Bayan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Haharapin daw ni dating House Speaker Martin Romualdez nang may malinis na konsyensya ang imbestigasyon ng Ombudsman. Tiwala rin daw siyang magiging patas ito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tiniyak ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharap siya sa investigasyon ng Ombudsman nang malinis ang konsyensya. Ito'y matapos irekomenda ng DPWH at Independent Commission on Infrastructure sa Ombudsman ang pagsasampa ng mga reklamong plunder, graft at bribery laban kina Romualdez at dating Ako Bicol Representative Zaldico kaugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Abogado ni Romualdez ang nagbasa ng kanyang pahayag. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity, and again, my conscience remains clear. Sabi pa ni Romualdez, nagtitiwala siyang magsasagawa ang Ombudsman ng patas na investigasyon. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Ayon sa kanyang abogado, nasa NCR lang si Romualdez at patuloy raw na ginagampanan ng trabaho bilang kinatawan ng Leyte 1st District. Yes, he's just around. This is just a text message. Is he in Leyte? NCR. Will he continue to attend the sessions? Yes, I think business as usual. He's the representative of Leyte. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ko na nasa labas ng bansa simula pa noong Hulyo. Para sa GMA Integrated News.